Magandang araw mga kababayan, narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, September 5, 2025, Friday. Lumabas na po yung dalawang low pressure. Ito yung cloud cluster na minomonitor natin nung mga nakaraang araw. Posible bang maging bagyo ang mga ito? At habagat patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Luzon, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorm. Ang mga buhos ng ulan ay dulot ng southwest monsoon at posibleng magdulot ng flash floods at landslide lalo na sa mga mababang lugar at bulubundukin. Sa Western Visayas, asahan ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated rain showers at thunderstorm. Bagamat hindi ganun kalalakas ang mga pag-ulan na ito, ay maaari pa ring magdulot ng panganib kapag lumakas at nagtagal. Sa nalalabing bahagi ng bansa, partikular sa Mindanao at iba pang bahagi ng Visayas, magkakaroon ng partly cloudy hanggang cloudy skies na may kasamang localized thunderstorm. Ang ganitong mga localized thunderstorm ay karaniwang biglaan at malalakas, kaya dapat ay mag-ingat pa rin ang lahat. Ngayon naman ay silipin natin ang lagay ng hangin at karagatan sa western section ng Luzon. Banayad hanggang katamtaman ang ihip ng hangin mula southwest hanggang southeast. Ang taas ng alon ay nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa northern section ng Luzon, banayad hanggang katamtaman ng hangin mula northeast hanggang east na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa nalalabing bahagi ng bansa, banayad din hanggang katamtaman ang ihip ng hangin mula southeast hanggang southwest na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.2 meters. Batay naman sa latest weather advisory ng Pag-asa, ngayong araw ay posibleng umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang mga pag-ulan sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Bukas naman, posibleng makaranas pa rin ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ang Pangasinan at Zambales. Mas mataas ang posibleng pagbuhos ng ulan sa mga kabundukan at elevated areas at mas matindi pa ang epekto nito kung may naunang malalakas na ulan sa nakaraang mga araw. Sa update mula sa mga international weather models, nakikita na ngayon ang dalawang low pressure system na nabuo. Ang isa ay nasa kanlurang bahagi ng Northern Luzon at ang isa naman ay nasa hilagang parte ng Northern Luzon. Sa mga susunod na araw, patuloy nalalakas ang mga sistemang ito. Ang nasa kanlurang bahagi ay posibleng maging isang ganap na bagyo. Ayon sa GFS model, ito ay kikilos pahilagang kanluran at tatama sa China. Ganito rin ang ipinapakita ng European model kung saan ang low pressure ay magde-develop bilang isang bagyo at susunod na tatahak ng direksyong pahilagang kanluran papuntang China. Bagamat papalayo ang mga sistemang ito at hindi inaasahang direktang tatama sa ating bansa, hihilahin pa rin ito ang southwest monsoon. Ibig sabihin magpapatuloy ang mga malalakas na ulan na magdadala ng pagbaha at posibleng landslide sa ilang lugar ng bansa. Hindi dapat maging kampante ang lahat dahil minsan mas malaki pa ang epekto ng habagat kaysa sa mismong bagyo. Ang galaw at direksyon ng mga low pressure at bagyo ay mabilis na nagbabago kaya't hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala ang mga abiso. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagmomonitor sa mga susunod na ulat ng panahon mula dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Lagi po tayong maging handa. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at huwag kalimutang mag-ingat kapag masama ang panahon.